Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niat Special and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 5, 2025 and our topic is all about pagod ka na ba sa paghihintay? So our concept is all about waiting on the Lord. So ang paghihintay sa Panginoon ay nangangahulugang pagtitiwala sa kanyang oras na may pananampalataya at pagtitiyaga. So hindi ito tamad o walang ginagawa kundi aktibong naghihintay or paghihintay. So, sa pamagitan ng pananalangin, pagsunod at pag-asa sa kanyang mga pangako, habang tayo ay naghihintay, natututo tayong magtiwala sa kanyang karunungan at maunawaan na ang kanyang oras ay palaging perpekto. So, our Bible readings for today is all about Psalm chapter 37 verse 7, ASND version. Magtiwala ka sa Panginoon at maghintay ka sa Kanya ng buong tiyaga. Huwag kang mainip kung umuunlad ang mga gumagawa ng masama. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is waiting on God is always the best decision. So, yung paghihintay natin sa Diyos, ang pinakamatalinong desisyon na ating ginawa dahil alam niya kung ano ang tama at kailan ito ibibigay. So, minsan ay gusto nating madaliin ang lahat, pero kapag nag-intay tayo ng tamang oras, is mas maganda yung resulta. So, ang plano ng Diyos ay laging mas mataas at mabuti kaysa sa atin. Second is waiting on God shows our faith in His wisdom. So, yung pag naghihintay tayo ng may pagtitiwala is pinapakita natin na naniniwala tayo sa karunungan ng Diyos. So, hindi tayo nagmamadali dahil alam nating may dahilan ang bawat delay. So, ang tunay na pananampalataya kasi is nasusukat sa kakayahang maghintay ng may tiwala. And lastly, is waiting on God will never lead to disappointment. So, ang paghintay natin sa Diyos ay hindi kailanman masasayang dahil ang kanyang mga pangako ay natutupad or matutupad. So, maaaring hindi agad-agad pero alam naman natin na palaging sa tamang panahon. At ang Diyos ay tapat at hindi kailanman nabibigo sa kanyang mga anak. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is do not wait passively, wait actively. So, syempre, habang naghihintay tayo, is gawin natin yung mga bahagi natin like magdasal, mag-aral ng salita ng Diyos, at syempre, magpatuloy sa mabuting gawa. So, yung yung active waiting kasi natin is hindi lang dapat nakaupo, kundi patuloy na nagtitiwala at kumikilos ayon sa kalooban niya. So, syempre, sa ganitong paraan, isinahanda niya ang ating puso sa tamang oras ng kanyang tugon. Second is delight in waiting while trusting in God. So, syempre, sa halip na mainip tayo, is syempre matuto tayong magalak habang naghihintay. So, kasi dahil alam naman natin na may ginagawa ang Diyos sa likod ng lahat. So, kapag natutunan natin magtiwala sa Kanya, nawawala yung kaba at napapalitan nito ng kapayapaan. So, ang taong marunong maghintay ay mas malapit sa Diyos. And last is do your best while praying for God's intervention. So, habang naghihintay sa tugon ng Diyos, is gawin pa rin natin ang ating makakaya. So, ipagkatiwala natin sa Kanya ang resulta habang ginagawa pa natin ang ating bahagi ng may pananampalataya. Dahil ang Diyos po ay kumikilos sa mga taong tapat at masipag habang nagtitiwala sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating last part is our discussion. Our discussion talks about what is the difference between passive waiting and active waiting. So, yung passive waiting po kasi ay paghihintay ng walang ginagawa. So, parang nakaupo lang po tayo at umaasa na may mangyayari. While yung active waiting naman po is paghihintay na may pananampalataya. So, or patuloy na pagsunod sa Diyos. So, natutunan ko po sa devotion na ito na habang naghihintay tayo sa kanyang tugon, is dapat tayong maging aktibo sa ating pananampalataya, pagtitiwala, paglilingkod at magalak sa proseso. So, dapat natin ito pamuhay sa pamamagitan ng patuloy na pagtiwala sa Kanya kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil alam mo po ang tamang oras para sa lahat ng bagay. Lord God, turuan mo po kaming maghintay na may pananampalataya at pagtiyaga. Lord God, naway habang naghihintay po kami, mas lalo po kami magtiwala sa iyong kabutihan at karunungan. Bigyan mo po kami ng kapayapaan at lakas habang umaasa sa iyong mga pangako. In Jesus' name we pray. Amen.